Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias. It's a Monday morning. Today is October 20, 7:20 po ng umaga. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Mahalaga po itong araw na araw sapagkat ngayon po ang start ng voters registration for the BSKE November 2026. At sinabi nga po ng COMELEC na marami nga silang dapat asikasuhin from October ngayon, October, November, December, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. So, it's a good 7 months para kayo ay magparehistro. Ngayon, alam ko na it's understandable yung iba sa inyo, hindi naman mag-uumpisa ngayon. Maaaring next month, maaaring kung kailan ang pinakamaganda ninyong schedule. Pero para sa akin, the earlier the better kasi wala akong pila. Pupunta lang kayo sa COMELEC lokal ng inyong mga probinsya, ng inyong mga distrito at wala akong kapila-pila yon. Dati kasi nagparehistro ako. Anyway, matagal na po yun. every election naman naboto ako, no? Nagparehistro ako noon maaga. May NAMFREL pa yata nung time. Well, hanggang ngayon may NAMFREL pa naman, ano? PPCRV na lang yata ang tawag. Wala akong pila eh. And then, of course, syempre, nung politiko po tayo, nagpaparehistro tayo ng mga tao natin, ano? So, wala ring pila, inaagahan namin. Hindi na namin inahantay yung last minute. Ano mga Pilipino last minute eh. Pero ang advice ko sa inyo, especially for new voters ha, at saka yung mga transferees na pag-uusapan po natin ngayon, mahalaga na mas maaga kasi para yung mga tanong ninyo masagot merong oras. Meron lang ako ikikwento sandali. Alam ninyo, yung COMELEC ID ko, never ako nagkaroon ng COMELEC ID. No? Ganun kagaling ang COMELEC sapagkat nag-apply ako, ang unang-unang boto ko po ay Cory Aquino. That was 1980, snap elections po yun, 1986, I think. I was only 18 years old. Naku, bubuking ninyo edad ko. So, 86 nga ba? Tama, 86. Noon pa lang nag-apply na ako ng COMELEC ID. Siyempre, importante yan. Every year since, pina-follow up ko, laging wala. Hanggang sa umabot na ng inatake na nga ako sa puso nung matanda na tayo. And then, bago yon for almost 30 years, nag-follow up na naman ako sa COMELEC and then sabi nila mag-fill up ng form para mapabilis. Nakailang ganyan na ako mga 10 beses. Pero never pa rin. And then yung huling-huli, sinabi sa akin, well, sabi ko, bakit ganun? Panahon pa ni Cory Aquino tsaka ni Marcos, bumuboto na ako. Bakit hanggang, sabi sa akin ng COMELEC officer, ganyan talaga Anong ganyan? Hindi naman ng gobyerno, no, yung mga ganun salita, ganyan talaga. Hindi pwedeng ganyan talaga pag nagsiservisyo. Noon pa lamang alam ko na may corruption na dyan Dahil hindi pwedeng mawala ng budget for this little thing na COMELEC ID. Pero sasabihin na ganyan talaga, 30 years? Paano ko namatay ako nung inatake ako sa puso? Di kinamatayan ko na lang yung COMELEC ID. Up to now, wala akong COMELEC ID. Hindi na rin ako, wala na akong gana na kunin yan. Although sinasabi nila na hindi na yata nag-i-issue. Anyway, kukuha ka lang ng ID sa gobyerno. Napakahirap. Pahihirapan ka pero mas pahihirapan ka kung paghihintayin ka. Hindi ko maintindihan for that piece of paper kung bakit hindi nila magawa ng paraan. Tama yung isang, sino to nung sabi ito? Artista na ayoko na sabihin kasi marami rin kasi sa gobyerno mga maayos magtrabaho. Sometimes it's not their fault. Sa taas yan Kasi pag sinabi ng taas na gawin mo na yan, tututukan kita, pupukpukin ko ulo mo. Pag hindi mo ginawa yan, may mangyayari talaga, mapapabilis yan. So that's one of the disappointments aside from, marami tayong alam tungkol dyan. But dyan sa COMELEC na yan, Commission on Elections na yan. In fact, kikwento ko sa inyo, usapang politika muna tayo. Nalihis ako, may sasabihin sana ako. Noong pong tumakbo ako, unang-unang beses kong nanalo, 2013,
naikwento ko na yata 'to pero nais kong ulitin sa inyo, na nanalo na ako sa wakas pero nung after a week binigay na sa amin yung COMELEC results and the final votes cast. Nakita ko na nagko-compute ako hindi ko kino-compute kasi masaya naman ako, pero nagko-compute yung mga kasamahan ko tsaka mga veteranong kagawad na nanalo. And then sinabi nila, "Kags Butch, kulang ka ng 1,000." Sabi ko, anong ibig sabihin kulang ka ng 1,000? Kulang ako ng 1,000 boto, hindi na bilang. Nandun, ayan, i-compute mo. Mali ang bilang nila. So, halimbawa, kung ang bilang nasa 5,000 yung lumabas, pag kinumpute mo na ganun, 6,000 dapat. So, pumunta ako ng COMELEC, isang inosente, isang ignoranteng bagong halal na official, na sinabi ko, "Sir, baka pwedeng ipakorek kasi kulang ako sa boto." Sabi sa akin "Bakit? Hinahabol mo ba yung ranking?" Sabi ko, "Hindi. Wala akong pakialam sa ranking. Panalo na ako eh. Pero yung boto, 1,000 nawawala. Ang hirap tustusin yung boto na yan. 10 boto, ang hirap kumuha ng 10 boto. Pero yan, 1,000 nawawalan ako. Paano kung napalaban ako ng 6, 7? Talo ko. Napalaban akong 5, 6, 7. Buti na lang medyo mataas-taas ang ranking ko yun. Kinalabasan number 4. So, hindi ko hinahabol naman yung ranking para maging number 3 po tayo. Ang sa akin lang, kung ano yung totoong boto na nakuha ng isang kandidato, dapat yun ang lumabas. Akalain mo sinabi sa akin ng COMELEC officer na yun kinakailangan mo mag-file ng recount. Sige, mag-file ako. Kailangan mo na, noon pa to. Kailangan mong gumastos ng 100,000 pesos ba yun? Somewhere along that ballpark figure. Sabi ko, kayo nagkamali magbilang eh. Bakit ako magbabayad at magpa-file ng recount? I-compute mo ngayon at ilagay mo doon sa aking total votes cast final. Ikaw ang mag-correct dahil kayo ang nagkamali ng bilang. Pirman nyo to, pirman nyo. Hindi naman ako nagbilang niya, hindi ako nagkamali ng bilang. Kayo ang nagkamali ng mag-calculate. Kailangan daw mag-recount, kailangan gumastos. Alam mo naman yun, wala naman tayong pera. And even if may pera tayo, hindi na natin gagawin yun because alam naman natin na napaka-tedious, napakabagal ng proseso na gano'n. And for 1,000 votes, buti na lang nanalo ako, malamig pa rin ang ulo ko, hindi ko na pinatulan. So, those are the issues that still haunts COMELEC even up to this day. Even up to this day, ang dami ko narinig na horror stories regarding that. Anyway, ang COMELEC registration, sabay ganun eh. Ang COMELEC registration po, at wag ho kayong mawawala ng pag-asa at wag kayong mawawala ng hope na magbabago ang sistema natin. Today, August 20, sapagkat kayong mga kabataan ang importante. Nakita natin nung huling eleksyon, pag ang kabataan ang bumoto, hindi nagbebenta ng boto, may prinsipyo pa rin, hindi pa nakakain ng sistema, maaari nating mabago ang ating bayan sapagkat hindi na ako, isang beses lang yung EDSA na yan, not unless there is an armed revolution which I doubt and which I hope it won't happen, and hindi ko yan ina-advocate yung mga ganyang klaseng violenting pangyayari sa politika. Ayaw natin yan. Kaya lang, isa lang ang EDSA. Isang beses lang mangyayari sa Pilipinas yun. Kaya hindi ako naniniwala yung mga rally-rally na yun, mapapatanggal natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi kung iisipin ninyo, kasi may tanong sa akin, Kags, ano ba mangyayari dyan? May makukulong ba? Well, ito ang sasabihin ko sa inyo. Miyembro ka ng sindikato. Pinakamalaking sindikato sa Pilipinas is the Philippine government. So, miyembro ka ng sindikato, nagkaroon ka ng konti o nagkaroon ka ng malaki, nagtatakip mata ka o pikit mata ka sa mga ginagawa ng mga kasamahan mo, may mga insertions sila, may mga kumita, maririnig mo naman yan. And then, ikaw ay ninong ng kasal ng anak ng kapwa mo kasindikato, or nagpa-party kayo together, o matagal na kayo sa isang institusyon,
magkakaibigan na kayo, dahil kayo na naman nagkikita for 10, 20 years eh. No? Malas lang yung iba kung natatalo pa, nakakabalik pa rin eh. And then sasabihin sa inyo ng taong bayan o sasabihin sa inyo ng sitwasyon na imbestigahin mo yung mga kaibigan mo at ipakulong mo. Tanong ko nga sa inyo, may mangyayari ba? Eh nakikita niyo ilang buwan na yan eh, nagtatakipan lang. Pangalawa, sarado na yung isang investigasyon. Pangatlo, didadaanin ka sa technical na bagay. Tapos yung pagdidebatihan nila, para nga naman nalilihis dun sa mga magnanakaw o nagnakaw yung issue. Dadaanin ka sa mga technical words. And then kunyari magsasabong, mag-aaway-away. Pero sila rin palang involved. So, itong COMELEC registration na to, dito ako naniniwala na kung gugustuhin ninyo at hindi kayo muna, no? O kaya wag na kayo, never na kayo, palagi ko sinasabi na never na kayong kukuha ng pera pag eleksyon. Sampal nyo yan sa mga politiko dahil tingnan nyo nangyayari sa bayan natin. Kung hindi kayo magpapadaan sa vote buying, mababago natin ang landas natin. Kasi ang daming tumatakbo na Manuel Quezon. Ang daming tumatakbo na Sergio Osmeña. Ang daming tumatakbo na baka naman si Jose Rizal. Magagaling. Kinakailangan lang ng suporta natin. And speaking of Manuel Quezon, yun nga, napanood ko ho yung aking idol, palabas ko sila ngayon. Alam nyo, merong mga vloggers, merong mga nagpo-comment sa Facebook, yung mga nire-review yung Manuel Quezon movie na pipilitin ko kayo manood ha. Na ganun daw pala ang politika talaga, no? At noon pa man ganid sa power, ganid sa kapangyarihan ng mga Pilipino at lahat gagawin, magsisinungaling, magloloko, paanda rin ito, tapos bakit daw ganon? Na noon pa daw ganon. Well, ito ang difference kasi kayo mga kagawad tsaka kayo mga kapitan, maiintindihan nyo kung sasabihin ko ha. Ang different, pareho lang ang sistema ng politika, lahat tayo nang bobola lang. Pareho lang ang sistema ng politika na lahat best foot forward tayo pagkampanya. At yung imahe natin, lagi nating naalagaan kung anong nais nating i-project sa tao. Ano? Pero ang difference lang noon, pagka nanalo na, that's where yung excuse for the word, no? Hindi, ayoko i-mention yan. Baka maano tayo ng yung mga panlolo, pambobola o kaya pamumulitika, no, na hindi naiintindihan ng mga tao. That's where it ends pag nanalo na. Tapos na ang politika. Gumagawa na sina Manuel Quezon, Sergio Osmeña, Marojas, Magsaysay, Garcia, Soc Rodrigo, sino mang magagaling na politiko. Doon sila gumagawa na ng kabutihan sa bayan. At pinaglalaban talaga nila yun. Yun ang difference. Ngayon, ang lahat gagawin, especially vote buying, lahat gagawin. Pero sana, pagkaupo, sana yung kabutihan, yung pera na makukubra sa gobyerno, mapupunta sa kabutihan. You know? Kaya lang hindi yun ang nangyayari. You know? Patuloy pa rin yung panloloko, panlilinlang. Alam niyo kung saan ako, yan, nakalimut. Hindi ko na masabi tuloy. Alam niyo kung saan ako na naiinis. No, Monday na Monday, hindi. Positive naman itong sasabihin ko. Pag ikaw matalino at alam mo yung mga kababayan mo medyo nahuhuli, kailangan iangat mo sila. Pag ikaw matalino at inuuto mo yung kaya mong utuin, yun doon ako galit na galit. Kasi kung matalino ka, kausapin mo ng maayos ang taong bayan. Hindi yung inuuto mo kung ano-ano yung papasa mo, hindi pala ipapasa. Kung ano yung papasa mo, yung pala namumulitika ka. Kung anong gagawin mo, yung pala nagnanakaw ka. Tapos sasabihin mo sa taong bayan, ganito, ganyan. Dahil nauuto mo, kaya mo silang utuin. Eh, nauuto nga naman talaga. Doon akong ngit-ngit na ngit-ngit. Ginagamit mo yung talino mo sa hindi magandang paraan. Panguuto ng mga taong medyo nauhuli when it comes to understanding situations and things in life. Pero mas lalo ako naging ngit-ngit pagka yung mga taong nililift up, yung mga nasa baba, yung mga nasa baba, ayaw pang maniwala sa tao na yan. Ang paniniwalaan, yung mga nangunguto.
At nagiging masama yung mga taong nais talagang magsilbi at nais talagang magbigay ng tulong at iangat ang antas ng usapan para lahat tayo magkaintindihan para sa ikabubuti ng bayan. Doon ako lalong nakaka-frustrate and nakakapagod. Pero, we are still here kasi hindi tayo pwedeng tumigil sa ganyang laban. Ganun lang naman ang laban natin. Hindi tayo lumalaban ng violente. Iniiwasan natin yan. Pero, yun ang difference ng politiko noon. Yung inabot ko sina Raul Roco, Arturo Tolentino, Blas Ople, Miriam Santiago, na talagang pag naglaban yan sa Senado, almost, gentleman's fight yan, pero almost talaga halos magkasigawan na sapagkat yung prinsipyo nila. May mga pinatatalsikan ng presidente noon. Totoo yan, wala silang tinago. At pag nagtago kayong taong bayan talaga, yung galit, nandun na. Ngayon, iba eh. So ngayon, pinagtatakpan natin kung sino yung leader natin. Pinaglalaban natin kung sino yung leader natin kahit na nagbubulag-bulagan tayo sa mga nangyayari. Kasi ang Pilipino kasi more on idolatry. Idol natin eh. Kagaya ng idolo ko si Manuel Quezon. Pero mali yun eh. Ang idol natin yung achievements nila o kung ano yung nagawa nila sa bayan. At kung nagkamali, dapat sabihin natin nagkamali dahil tayo ang boss, tayo ang botante. At any rate, magagawa natin lahat yan tuwing eleksyon. Yun lang. Every 3 years, every 4 years, kung ano man yan. Magagawa natin at mababago natin ang sistema ng politika. Kung gagamitin natin ng wasto kasi yan ang pinaka-weapon natin laban sa mga katiwalian, laban sa mga masasamang loob na ginagamit ang ating hard-earned taxes, hindi sa kabutihan, pero para sa kanilang karangyaan. Maraming salamat po. Thank you for watching another edition of Pambansang Kagawad. God bless po sa inyo lahat.